Kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba na hindi lang matatamis na pagkain ang maaaring magpataas ng blood sugar at magdulot ng diabetes? Maraming pagkain na hindi naman matamis, pero kapag napasobra, masama rin sa kalusugan, lalo na para sa may diabetes. Kaya't pag-uusapan natin ang 8 klase ng pagkain na dapat hinay-hinay lang, kahit hindi sila sweet. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Alam natin na ang diabetes ay dulot ng pagtaas ng blood sugar. Kadalasan, iniisip natin na bawal lang ang matatamis, ngunit may mga pagkain na hindi matamis pero dapat pa rin iwasan. Pag-usapan muna natin ang mga sweet foods na bawal sa diabetes. Bilang paalala, soft drinks, iced tea, at iba pang sugary drinks. Alam natin na puno ng asukal ang mga ito. Mga matatamis na dessert, ice cream, whipped cream, chocolates, donuts, cakes, pastries, at mga fruit juices na may added sugar. Lahat ito ay dapat iwasan o limitahan. Ngayon, ano naman ang mga pagkain na hindi matamis, pero delikado pa rin para sa mga may diabetes? Narito ang 8 pagkain na dapat iwasan. Number 1, white rice. Ang paboritong kanin ng mga Pilipino, lalo na ang only rice, ay maaring magdulot ng 20% na mas mataas na risk ng diabetes ayon sa mga pag-aaral. Mas mainam na limitahan ang kanin at damihan ang mga gulay tulad ng kangkong at spinach. Kung kaya, magpalit sa brown rice o piliin ang 1 cup na lang kada pagkain. Number 2, salty snacks. Ang mga maalat na merienda tulad ng chips, chichirya, at salted nuts ay hindi rin maganda. Bukod sa pagtataas ng blood pressure, ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng metabolic syndrome, kung saan sama-sama ang diabetes, high blood pressure, at high cholesterol sa isang pasyente. Lahat ng mga ito ay nagpapalala ng kondisyon ng katawan. Number 3, starchy vegetables. Ang mga gulay na mataas sa starch, tulad ng patatas, baked or french fries, mais, kalabasa, at green peas, ay puno ng carbohydrates na parang kanin. Kapag napasobra, magdudulot din ito ng pagtaas ng blood sugar. Pwede ka pa rin kumain nito, pero bantayan ang dami. Halimbawa, kung half cup ng rice na ang kinain mo, dapat half cup lang din ng starchy vegetables para hindi sosobra. Number 4, pasta and noodles. Ang pasta, noodles, at instant noodles ay karaniwang hindi matamis, pero puno ng refined carbohydrates. Kapag naproseso na, ang mga carbohydrates na ito ay mabilis na napo-convert sa glucose sa katawan, na maaaring magresulta sa biglang pagtaas ng blood sugar levels. Mas mabuti kung whole grain or low carb na pasta ang pipiliin, at iwasan ng instant noodles dahil mataas din ito sa asin. Number 5, red meat and processed meat. Hindi man matamis ang karne, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang red meat tulad ng baboy, baka, at processed meat tulad ng hotdog ay nagpapataas ng risk sa type 2 diabetes. Lalo na kapag pinirito, tumataas ang posibilidad na magka-diabetes dahil sa nitrites at iron content na maaring magpataas ng blood sugar. Mas mataas pa ang risk sa mga kababaihan. Number 6, fried foods with breading. Pritong pagkain tulad ng fried chicken, lalo na yung may breading, ay dapat limitahan. Kahit ang isda, kapag pinirito at may breading, nawawala ang health benefits nito. Ang high heat at mantika ay nagdudulot ng compounds na posibleng magdulot ng diabetes at sakit sa puso. Mas mabuti kung steamed, baked, o grilled ang mga pagkain. Number 7, white bread and pandesal. Kahit hindi ito matamis sa panlasa, mataas pa rin sa carbohydrates ang white bread at pandesal. Ayon sa mga eksperto sa baking, ang pandesal dito sa Pilipinas ay madalas mas matamis kaysa sa mga tinapay sa ibang bansa.
Dagdag pa rito ang mga kakanin tulad ng puto, bilo-bilo, sapin-sapin, at bibingka ay gawa rin sa kanin na nagpapataas ng blood sugar. Number 8. Condiments at dips. Ang ketchup, mayonnaise, Thousand Island sauce, at iba pang condiments ay maaaring magtago ng mataas na asukal at asin. Akala natin hindi sila matamis, pero ang dami ng sugar at salt na laman ng mga ito ay delikado rin. Mas mainam na gumamit ng suka, kalamansi, at lemon bilang sausawan dahil mas makakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar. Tips sa pagkain ng prutas. Hindi lahat ng prutas ay pwede para sa mga may diabetes, lalo na kung sobrang hinog. Ang mga overripe fruits ay mas mataas sa sugar. Piliin ang mga fresh fruits tulad ng mansanas, peras at strawberries na hindi sobrang tamis. Iwasan ang mga prutas na nasa lata dahil kadalasan ay may added syrup na ito. Tandaan, hindi lang ang matatamis ang nagpapataas ng blood sugar. Pati ang mga pagkaing mataas sa carbohydrates at asin ay maaaring magdulot ng diabetes kapag napasobra. Kaya maging maingat at balansihin ang inyong pagkain. Laging maging mapanuri sa mga pagkaing kinakain natin, lalo na kung may kondisyon tayong gaya ng diabetes. Hindi lahat ng hindi matamis ay ligtas, kaya mahalagang magbasa ng labels at kumonsulta sa doktor para siguraduhin na tama ang ating mga desisyon para sa kalusugan. Tandaan, ang kalusugan ay yaman at ang maliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pagkain ay malaking tulong para maiwasan ang mga komplikasyon. Unang Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.